Hi everyone, our next topic is quadratic equation. So when we say quadratic equation, so second degree lang siya. So ito yun, kung makikita nyo, may 2. So second degree equations na yung mga nandito. So basically, meron tayong mga coefficient, yung A, B, at C. And then yung variable. So yung variable na nandito lang naman sa example natin ay X, pero pwede rin Y. Like for example, y square plus 2y minus 1 equals to 0. So, pwede rin mga ganito yung equations. So, meron tayong methods dito sa pagsusolve ng quadratic equations. So, number 1, by factoring. So, tapos na tayo sa factoring na topic. Then, number 2, completing the square. So, tapos na rin tayo doon. Then, quadratic formula. So, meron tayong formula para ma-solve yung unknown dito. Like, for example, yung x or yung y or any variable na nandito. Gamit yung mga coefficient, substitute lang natin yung mga yun dun sa formula. So, meron tayo dito, example 1.10.1, solve the following equations by factoring. So, yung method 1 ang i-apply natin. Okay? So, ang given, x squared plus 2x minus 35 equals to 0. So, ipa-factor natin to gamit yung napag-aralan natin dun sa previous topic, yung factoring. So, meron tayo dito, 35. So, ang factor lang naman yan ay 7 tsaka 5. Ayan. So, kung mapapansin nyo, negative siya. So, maglalagay kayo ng negative. Siyempre, either dito sa 5 or 2. Pero, i-check nyo lang yung nasa middle term dito. Make sure na yung middle term dito na 2x ay equal yun dun sa outside. Yun ay negative 5x plus yung inside dito, 7x. Ayan. So, ito ay positive 2x. So, equal lang siya dun sa middle term. Tama yung factor nun. Pag nagkabaliktad kasi yan, magiging result nun ay negative. Lagi nyo i-check yun pag nagpa-factor kayo. So, yung product ng outside plus yung product ng inside, dapat ay yung middle term. So, after nyo i-factor out, solve nyo na yung x. So, hatiin nyo to sa dalawa. So, yung x plus 7, galing dito yun, equals to 0. Then yung x minus 5, ito yun. Ayan, so x minus 5. Then sa equation na to, x plus 7 equals to 0. Ang x mo dyan ay negative 7 na. Ilipat mo lang to sa kabila or simply subtract both left and right ng negative 7. Ganon din dito, pwede kayo mag-plus both left and right side ng equation ng 5. So, ang x dyan ay 5 and negative 7. So next, again, by factoring, kung titignan nyo yung coefficient ng x squared, yun ay 6. Ang factor niyan ay 3 tsaka 2. So ito yun. Then ito, negative 5. Ang factor lang naman yan ay 5 tsaka 1 or negative 5 tsaka 1. So again, lagi nyo i-check yung product ng outside terms plus yung product ng inside term. Kasi maaring pag nagkabaliktad to, yung sign niya or yung mga constant or yung mga factors, baka hindi yun eksakto doon sa middle term. Okay? So, ito yung factor niya. Again, pag na-factor niyo, solve nyo na yung x. So, hatiin nyo to sa dalawa. So, ito na yun. 3x plus 5 equals to 0. Tsaka yung 2x minus 1 equals to 0. So, meron kang dalawang value ng x na negative 5 over 3 tsaka 1 half. Number 3, again, meron kang 27 dito na i-factor. So, 9 tsaka 3. Pero again, dapat nyo rin tandaan yung middle term dito, equal lang siya product ng outside plus yung product ng inside. So, meron tayo dito, quantity x minus 9 multiplied by the quantity x minus 3. So, meron ka ngayong dalawang value ng x na 9 tsaka 3. Kapag hindi siya factorable, gagamitan natin siya siyempre ng ibang method. The number 4, so x squared plus x minus 2. Okay, so again, yung negative 2, i-factor ninyo. Ang factor niyan ay plus 2 tsaka negative 1. Again, lagi nyo i-check yung middle term nito at yung outside tsaka inside nito. So again, meron kang dalawang value ng x, negative 2 and positive 1. Next subtopic, the square root property. So ito, gagamitin nyo dun sa completing the square method. So ito lang naman, ipinapakita lang dito na once na
mag-apply kayo ng square root, magkakaroon kayo ng dalawang values. Like for example, meron kayong u square equals to d. Kapag sinolve nyo yung u dyan, maglalagay kayo ng plus minus dito. Actually, square root nyo yan both sides ng equation. So, pagka nag-square root kayo, yung sa right side ng equation ngayon dito, lalagyan na plus minus. Okay? So, again, ulitin ko. Maglalagay kayo ng plus minus dito pagka nag-square root kayo. Halimbawa, meron kayong x square equals to 4. So, pag sinolve nyo yung x dyan, ang value niyan ay plus minus 2. Importante ito pag nag-graph kayo. O, dito na tayo sa method number 2. Ang una nyo gagawin dito, identify yung third term para magkaroon kayo ng perfect square binomial. So, isosolve nyo yung third term na to by simply using this formula. So, b over 2 square. So, yung b, yung nasa katabi ng x. Okay, and then, after that, after nyo i-add dyan, b over 2 square, gagawin nyo siyang square ng binomial. Example 1.10.2. What term should be added to each binomial so that it becomes a perfect square trinomial? Ito na yun, practice tayo nung nasa taas kanina. So, meron tayo dito, x square plus 8x. So, yung b dito ay 8. So, ito yun. Then, yung b over 2, yung 8 over 2 yan, ito yun, 4. So, equals to 4. So, for short, yung b over 2 square, yan ay simply 16. Ngayon, yung nasolve nyo na 16, i-add nyo dito. So, magiging x square plus 8x plus 16. Ito yung sinolve nyo dito sa b over 2 square. Then, pwede nyo na siyang ilagay na square of binomial. So, next, number 2. So, x square minus 7x. Again, yung b dito ay negative 7. So, ito yun. So, b over 2. Ito yun, negative 7 over 2. Then, b over 2 square. Ito yun. So, 49 over 4. Ito ngayon yung i-add nyo ulit dito. 49 over 4. So, again, pwede nyo na siyang gawing square ng binomial. Okay? Again, yung sign dito ay yung sign ng nasa gitna or middle term. Yan, yung sign dito ay yun. So, exercises tayo, 1.10.1. Solve the following equations by computing the square. So, i-apply na natin both yung nasa taas kanina na discussion. Okay? Pero dito kasi yung mapapansin nyo, meron na tayong quadratic equations. Meron na tayong 5 dito or 15. Okay? Kung i-apply natin yung nasa taas, yung b natin dyan ay negative 2. So, ang gagawin natin, x square minus 2x plus yung negative 2 over 2 square. Ito yung b over 2 square na formula. Okay, equals to 15. Ngayon, kung pag nag-add kayo dito ng ganito, mag-add din kayo sa kabila. So, plus negative 2 over 2 square. So, again, this is equal to x square minus 2x plus 1 equals to 16. Okay, kasi ito 15 plus ito 1. Alam natin 1 yan. Ngayon, dito naman sa left side, i-apply nyo na yun dito. Gagawin nyo siyang square ng binomial. So, magiging x minus 1 square equals to 16. And then from that, masusolve mo na yung x. Square root lang natin siya both side. Then, apply yung square root property. So, magkakaroon ka dito ng plus minus. Okay, so ito, x minus 1 na. Square root niya yan. So, x minus 1 na lang. So, equals to plus minus 4. So, therefore, your x is simply equals to plus minus 4 plus 1. So, yung x ngayon ay, kapag yung positive ang ginamit, so x equals 4 plus 1. So, this is equal to 5. Pag negative naman yung ginamit, ang x dyan ay x equals to negative 4 plus 1. So, equals to negative 3. Next number 2.
we have x squared minus 6x plus 4 equals to 0. So, yung b natin dyan ay negative 6. So, therefore, ang b squared or b over 2 square natin dyan ay negative 6 over 2 square, which is equals to 9. So, 9 dapat ang i-add natin dito sa x squared minus 6x. Pero kung mapapansin nyo, meron na tayong 4. So, pwede nyo i-plus dito ay 5 na lang. Okay? Or kung gusto nyo mag-plus ng 9, pwede pa rin naman. 6x plus 9. Pero yung 4, ililipat nyo na sa kabila. So, yung 4, ilalagay nyo na dito. Plus 9. Pero kung gusto nyo na x squared minus 6x plus 4 plus 5, okay lang. Then equals to 5. Yan. So 5 lang yung inad natin dito. Saka dito sa kabila. Pero ito, kung titignan nyo kasi, 9 na. Yan. Saka ito, equals lang din sa 5. So pareho lang. So x squared minus 6x plus 9 equals to 5. So same lang sila. Either way, bahala na kayo kung ano yung gusto nyo i-apply. So, gagawin na natin siyang binomial na naka-square. So, x minus 3 square equals to 5. Taking the square root of both sides, yan, plus minus, square root of 5 dito. So, meron tayo x minus 3 equals to plus or minus square root of 5, or that is your x equals to 3 plus minus square root of 5. So, pwedeng ito na yung value ng x natin. O, last subtopic, quadratic formula. So, meron tayong formula dito na gagamitin. Pag gumagamit kayo ng formula, kung ano yung variable dun sa equation, kung yun ay x ang ilalagay ninyo. Otherwise, pag yan ay y ang ilalagay nyo dito. So, ito yung quadratic formula. Example 1.11.1 of the following equations using quadratic formula. So, ito yung gagamitin natin. Identify nyo lang yung a, b, and c. So, x squared, nandito yung a. So, yun. 1. Then, yung 4. Ito, yun yung b. Then, negative 45 yung c. Isasama nyo palagi yung sign. So, ito yung formula. Again, ito yun. X equals to yung b. Ito yun. Negative b. Negative 4 plus minus square root of b square. So, ito yun. 4 square. Kapag halimbawa yung b mo dyan ay negative 4, lalagyan mo ng parenthesis to. So, gawin mo siyang negative 4 square just in case lang na negative yung b. Minus 4 ac. So, yung a mo dyan ay 1. Then yung c ay negative 45. So, ito yun. Over 2a. Okay. Pag sinimplify nyo ito, so 196. Square root ng 196, 14. Okay. Ngayon, simplify nyo na sila. Meron ka ngayong dalawang value ng x. Una, gagamitin mo yung positive dito. So, yun. At yung pangalawa, yung negative. So, x equals to 5 dito. Pag positive yung ginamit. And then, pag negative, x ay 9 or negative 9. So, yan na yung sagot. 5 and negative 9. Kahit di nyo na siguro ilagay ito. As long as meron kayong complete solution, okay na yung wala ganitong statement. Pero kung gusto nyo ilagay, okay lang din. Meron tayong exercises. So, meron tayong 4 dito. Okay, so the instruction, solve the following equations using quadratic formula. So, gagamitin natin yung quadratic formula. So, again, identify nyo yung a, b, at c. Yung a mo dyan ay 8. Yung b ay 2. Then yung c, negative 1. So, again, using yung formula, so, ang variable mo ay x. X equals to negative b, negative 2 plus minus square root of b square. So, 2 square minus 4. Then your a is 8. Then your c is negative 1 over 2 multiplied by a, which is 8. Equals to,
So, simplify nyo lang na yung nasa loob ng radicals. So, 2 square minus 4 times 8 times negative 1. Negative 1, that is your 36. So, negative 2 plus minus square root of 36 over 16. So, yung square root of 36, alam natin yun ay 6. So, negative 2 plus minus 6 over 16. So, kung gagamitin natin yung positive, using positive sign dito, kung gusto nyo naman lagyan ng explanation, yung solution ninyo, okay lang. So, yung x dyan, pag ginamit mo yung positive, so negative 2 plus 6 over 16, or x dyan ay negative 2 minus 6 over 16. So, equals to, dito ay 4 over 16, or simply 1/4. Then ito equals to negative 8 over 16, or equal to 1/2 negative. Meron tayong 1/4 tsaka negative 1/2. Next number 2. So 2x squared plus 2x minus 1 equals to 0. Again, ito yung A mo, yung B, then yung C. Okay? Again, using quadratic formula, x equals to negative 2 plus minus square root of b square minus 4 times your a to c negative 1 over 2a. So 2 times 2 equals to negative 2 plus minus, again yung nasa loob ng radical sign. So 2 square minus 4 times 2 times negative 1. That is equal to 12. So, square root ito ng 12 over 4. Yung 12 kasi dyan, kung mapapansin niyo, pwede nyo pang simplify. Pwede nyo siyang gawing square root ng 4 times 3. Okay? So, meron nga factor na 4 dito na perfect square. So, ang kalalabasan din yan ay 2 square root of 3. So, therefore, ito ay negative 2 plus minus 2 square root of 3 over 4. Kung mapapansin niyo ito ay 2, 2, and then 4. So, meron kayong common factor na 2. So, para ma-divide yun, factor out natin. So, yung 2, factor out natin sa taas. So, titira na lang ay negative 1 plus minus square root of 3. And then sa baba, again, 2 times 2. Yan. So, meron ang common factor na 2. Ang sagot ngayon dyan ay equals to negative 1 plus minus square root of 3 over 2. Yung number 3 tsaka number 4, yan ay part ulit ng heat work nyo.